Eto, wala nang paligoy-ligoy, i-play na agad natin. Baka yung iba kasi ayaw ng intro. No, mga gitna na lang siguro o mamaya-maya. Okay, i-play na ho natin. Ano ba ang meron dito? Galing sa Balitang Pinoy TV. Wala nang tiwala kay BBM. Yes, update po tayo mga kapatid. Panoorin natin ito ng sabay-sabay. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig, nagsabi pala ang mag-asawang Diskaya sa ICI na hindi na... Alam mo kung bakit? Ha? Kayo, na mga tuta ni Bongbong Marcos, ayaw niyong buksan sa publiko. Isipin ninyo, pati yung magnanakaw, di umano, walang tiwala sa inyo, di umano. Di ba? Ayaw na mag-submit sa ICI. Eh bakit? Una, humihingi sila na maging state witness. Ang dami niyong hinihingi sa Diskaya. Kailangan ibalik pa. Tapos biglang magsasalita si Tambi na kinukonsider siya maging state witness. Yeah. Di umano? Wow! Kaya to, mga kababayan, Parang yung ano, yung tinuturong mastermind, siya ang gustong mag-state witness. Sinong ituturo niya? Puro contractor lang. Tuloy-tuloy natin Balitang Pinoy TV nasa description niya. sa mga banateros dyan, huwag po tayong matakot. Isigaw natin, huwag tayong papayag na ang mastermind, siya pa ang magiging state witness. Narito ang Balitang Pinoy TV. Grabe Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, huwag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Tapos ito ang statement ni Bongbong Marcos. Tingnan nyong mabuti. Sabi niya, the opposition would love to bring me into this. Saan? Ha? Gusto ng opposition dalhin ako dito. Saan? Isali siya dito sa problema ng nakawan, dito sa ghost projects, dito sa mga flood control projects na wala naman multo. To include me in all of this. Itong this, yung ghost projects. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. See? Alam nyo kung anong gusto niya, ano? Ha? Narrative na nila yan. Dilaw. Yan ang naratibo ng dilaw. Ayaw namin sa mga magnanakaw. Ihinto ang korupsyon. Hindi kami pumirma sa budget. Sa BICAM, hindi kami pumirma. Pero hindi namin sasabihin, Marcos, resign. Dahil uupo ka sa akin. Di ba? Nabulungan to ng damonyo. Mga ano sila no? Mga ano ba to? Gunggong ba na tawag doon? Biruin mo, sinasabihan nyo na makabayang kayo, pero ang totoo, anti-Duterte lang pala. Ayaw ng Marcos resign, ano? Wala eh. Ewan ko pa kung saan pupulutin itong Pilipinas kung ganyan itong mga to. Bakit? Pag naupo ba yung dilaw, may magagawa pa ba kayo sa Pilipinas? Ilang beses nyo nang sinubukan, 2 beses na rin, pero palyado talaga, wala. Wala rin nangyayari, puro revolto lang yung mga pinatayo. Diba? Pag natapos nyo sa train, magpapasagasa ako sa train. Naalala nyo yun? Wala naman din nangyari doon. May sa 40 para nung nangyari. Duterte pang nagbigay ng ayuda sa mga naulila, di ba? Fast forward tayo. Daming gawa ng Duterte. Pero hindi ipinapakita ng mga dilawan. Tapos ngayon sasabihin nyo, ayaw nyo sa mga kurakot, ayaw nyo sa mga ganito, magnanakaw, Marcos resign. Ayaw nyo makisama kasi nga ang maupo, BP Sara. Hindi nyo tuloy alam kung saan kayo lulugar, di ba? Tuloy tayo ha. Tuloy na natin. Nabulungan to. Yan na yun eh. So okay lang, kainin nila yung tae ni Marcos na dating isinuka na nila, na dating sinasabi nilang diktador, magnanakaw. Kainin na lang nila ngayon. Di baling nang magnakaw kayo, kaliwat kanan. Basta wag kang aalis kasi makakaupo si Sara. Ganyan ang naratibo nila. Marcos, hindi ka dinadala doon sa sitwasyon ng ghost projects. Ikaw ang nagdala doon sa sarili mo dyan sa ghost projects. Kayo ang kumita dyan, hindi naman kami. Sino bang pumirma ng mga budget? Yung sinasabing blanco, okay, hindi siya blanco. Sino bang mga pumipirma ng budget overall? Wala akong alam eh. Di ko kasi alam eh. Diba?
nabangga ng barko. Di ko talaga alam eh. Hayop talagang mga banat ng ating presidente. Oy, tuloy tayo. Sino bang pumirma niyan? Sino bang pumirma ng budget? Sino bang pumirma ng insertions? Ay, hindi nga pala insertions. Pag majority, pag si Risa, pag Dilawan, amendments. Hindi pala in-insert ni Risa. Hindi niya nilamas-lamas at in-insert. Amend ni Risa. Ikaw pumirma nun. Ikaw ang naglagay mo sa sitwasyon, sa sarili mo, sa alanganin. Di ba? Ikaw ang dinadala sa investigasyon, sa ebidensyang naglalabasan. Sa katunayan, kung pinatuloy mo si Chis Escudero as Senate President at si Marcoleta as Blue Ribbon Committee, yung ebidensya will bring it to you. Doon na patungo ebidensya sa iyo eh. Kaya hinijack nyo yung Senate. Ipinalit mo yung Itbulaga. Ipinalit mo yung clown. O, dinahinto. Ipinalit mo yung school bukol. Okay na eh. Actually, nandun na. Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Tapos biglang ipinalit, no? Ang ganda na ng obserbasyon tsaka hearing nila dun eh. Biglang ginulo pa eh. No? Bakit? Papunta na ba ng Marcos yun o kung sino-sino pa? Tanong lang ha? Kakayang gobyerno ngayon talaga mga kapatid. Hindi ko alam, bilib na bilib ako sa mga tagapagtanggol sa kabila. Hindi ko alam kung sinasadya nilang maging anga-anga o sadyang malaki lang talaga yung bayad. Eh. Mga ganun, no? O talagang normal na sa kanilang, yun lang ang pagkakaunawa nila. Marcos is the best. Ang galing. Ulit tayo. Oh. Kasalanan pa ng taong bayan? Kasalanan pa ng oposisyon, dinala ka dyan? Alam mo, Bongbong Marcos, kung malinis kang talaga, kung wala kang ninakaw, pwede mong i-open, all open yan. Tingnan mo kung bakit matapang si Marcoleta. Bakit matapang si Kiko Barsaga? Maybe they are not perfect. Pero pagdating sa nakawan, malinis eh. Parang sarap maging politiko. Ngayon, di baling hindi ka perfecto, basta hindi ka lang magnanakaw. Bakit? Hindi ka matatakot eh. Hindi ka kayang takutin. Malinis ka eh. Madumi ka man, hindi ka naman magnanakaw. Hindi ka nila pwedeng i-blackmail kasi wala kang nakaw. Wala kang kriminal na ginawa. Diba? Tapang mo ngayon. And you will really shine. Kasi tinan nyo, ang daming congressman duwag. Hawak sa liig, tuta. Bakit? Nakinabang din sa nakaw eh. Kaya tahimik eh. Look at them. Look at the difference of both of the congressman compared to Chanco. Ang layo, di ba? Bakit? May pakinabang eh. Nagnakaw din. Hindi lang kasing laki nung kay Saldi ko. O kay Tambi. Pero may nakinabang. Nagnakaw din. Ito next, tingnan po natin. Ito tingnan po natin. Pati magnanakaw, walang tiwala sa iyo, Bongbong Marcos, dyan sa administrasyon mo. Oh. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sara Vizcaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Ang kulit ang putik. Yung magnanakaw. Yung tinuturong magnanakaw, walang tiwala sa kapwa magnanakaw. Ganun ba ang gusto mong ipunto? Commission for Infrastructure o ICI. Aray Po ko. ma'am, pinasuhan po ako ng 7.1 billion. No ma'am? Okay na po. Ayaw na magsalita ni Disgaya tuloy. Ni Michael B. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig. Nagsabi pala ang mag-asawang Vizcaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Oo, yung kasi yung nabasa ko din. Ayaw na nila kasi ayaw nilang pakinggan yung Diskaya. Iba yung tinutumbok ng investigasyon. Pero yung Diskaya, itinuturo na nga yung mga mastermind. Yun ang nakikita ko eh. Kumbaga, kinokontrol siguro nila. Base lang sa aking pagkakaintindi ito. Opinion. Parang papuntang ibang sisisihin. No? Samantalang yung Diskaya, may tinuturo na eto na. Kaso ayaw daw silang pakinggan. Ganon ang pagkakaunawa ko. Pinost na rin kasi to eh. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with Ayun. the investigation being conducted by the ICI. Alam mo Yun na. Ay, mga kapatid. kung bakit? Ha? Kayo, na mga tuta ni Bongbong Marcos, ayaw niyong buksan sa publiko. Isipin ninyo,
Pati yung magnanakaw, di umano. Yung mga pipitsugin, hindi mayayaman yan, pero compared to Tambi, pipitsugin yan. Ano yan? Oo. Kasi meron mga ibang vlogger na kapag ikaw ay ka-DDS ka, no, tapos sasabihin mo, maliit lang tong tuta maliit lang tong mga diskaya Mga pipitsugin lang to Kaysa doon, di ba, mga pipitsugin. Ngayon, ipapaliwanag naman ng mga taga-kabila, yung mga magagaling, mga matatalino, sabihin nila, may pipitsugin bang ang laki-laki ng mga budget nila, tapos may mga bilyones din, pipitsugin ba yung bilyon-bilyon? Yan. Ngayon, ikaw makikinig ka naman sa kanila, aanga-anga ka rin, oo nga, meron bang pipitsugin na yayamanin mga dikotse, etc. Hindi ho yun ang tinutukoy. Kung ikukumpara nyo po si Diskaya at yung pinaka-mastermind na tinutukoy ng mga Diskaya or yung Marine, pipitsugin nga talaga. Kasi sa bilyon, mas malaki yung mastermind kaysa doon po sa bunga lang. Yun ho ang ibig sabihin nun. Pero wala anga. Kung anga-anga ka, hindi mo ko paniniwalaan. Di ba? Tanging mga malalakas lamang ang makakaunawa. Mga may malawak na pag-unawa ang makakaunawa sa ating mga sinasabi. Diba? Tuloy ho tayo. Dilis yan. Oo, si Pating, si Tambi. No, hindi ko sinasabing Ganon. na kaya papitsugin, mahirap, hindi po. Pero pati yung mga maliliit na magnanakaw compared kay Tambi, walang tiwala sa inyo, di umano. Di ba? Ayaw na mag-submit sa ICI. Bakit? Una, humihingi sila na maging state witness. Ang dami niyong hinihingi sa Diskaya. Kailangan ibalik pa. Tapos biglang magsasalita si Tambi na kinukonsider siya maging state witness. Di umano? Wow! Kaya to, mga kababayan ko, sa mga banateros dyan, huwag po tayong matakot. Isigaw natin, huwag tayong papayag na ang mastermind, siya pa ang magiging state witness. Kawawa tayo Pilipinas kung mahal. Kung laging ganito, Ngayon, hanggang kailan pa kaya magiging ganito ang Pilipinas? Meron pa bang tutulong sa atin na, halimbawa, ibang bansa, na, hoy, ba't ganyan na yung Pilipinas? Ano bang nangyari? Wala bang ibang pwedeng mangialam sa atin para tulungan ho tayo? Dahil talagang binabalasubas na ho itong Pilipinas. Kawawa mga kapatid. Kayo, ano ho bang masasabi nyo dito? Pusuan ho natin, gusto kong makichismis sa inyo. Ngayong nandito sila, anong nakikita nyong pag-asa? Gayong parang kontrolado na nila itong Pilipinas. Para tayong sinisindikato. Kesyo may nagagawa, ni wala man lang tayong nakikita. Kayo, comment po kayo, may pag-asa pa ba? Mababago pa ba yan si BBM? Ay, nako.